Oh, handa na ba kayo? Sa bagong kalaban ni Claire Castro. Yan na ngayon ang bago niyang title. Maluti Kia is in the house, political analyst, pollster, and columnist. Ayan, hello. Hello. Is that a badge of honor? That you are now the nemesis of the presidential information officer? Hindi naman. Pero kung gusto mong turuan yung communications, kung gusto mong turuan ng paano ba ang political communication, political strategy, it's a badge of honor kasi kailangan natin turuan kasi yung mga nasa comms, baka akalain siya yung modelo. Magandang araw mga kababayan, ito po si Professor Malu Tequia mga kababayan. Panonoorin natin dito sa video na to. Ito po yung nasa debate sila, napikon si Auntie Claire dito at nagsisigaw-sigaw. At doon natin nakita yung ugali niya, napikon pala siya at talagang parang pangpalengke yung style ni Auntie Claire mga kababayan. Pero bago tayo tumulak dito sa video na to at panoorin tong si Professor Malu Tequia dito sa interview ni Corina Sanchez, huwag niyo munang kalimutan i-share, like, subscribe mga kababayan para updated po tayo dito sa mga pangyayari dito sa ating bansa mga kababayan. Eto na po mga kababayan, panoorin na po natin. Diba? Mahirap naman kung hindi tama dun sa basic na lang napakahirap. Kasi kapag si Yusek Claire naman ang nagsasalita on her own, maganda, very impressive. Pero ano ba nangyari sa inyong dalawa? May nakatapat siya na may impormasyon na hindi siya handa? Oo, parang hindi naman dapat kami magkasabay. Hiningi naman ang permiso ko kung willing daw ako. Kasi siya yung unang guest. Hiningi ako ng permiso. Okay ba magsama kayo? Sabi ko sa akin, okay. Ewan ko sa kanya. So, siguro pumayag. Kaya ganun yung pagkalatag nung TV show na yon. Hindi niya siguro alam na ako yun. Napag-usapan ng Ghost Projects. Oo. Di ba? At hindi niya rin alam na ididiin ko. Kaya nga ang parati kong sinasabi, nandun ako dahil mahal ko ang Pilipinas, kinumbida ako. Kaya magtatanong ako ng directly sa kanya. Ano ba yung offensive question? Kasi nung kay Gutese, kasi tinanong kami, ano nangyari kay Kudesa? So sabi ko, yung nakakatuwa yung sinabi ni Congressman ko dahil practically kinonfirm niya yung testimony ni Gutesa. Tapos tinanong sa akin, alam niyo ba kung nasan si Gutesa? Ang sagot ko, baka gusto niyong itanong kay Yusek yun. Bakit ko sinabi yun? Kasi when you're the spokes of government, you represent government, right? You represent the office of the president. You represent the state. So, kaya ko siya binigay. Sa amin naman, wala doon sa gobyerno. She was offended by that. So, kaya doon nagsimula na, sandali lang, ba't ka ma-offend? Ikaw representative ka ng estado dito. Pwede namang sagutin. Pwede sagutin na directly, di ba? Directly, yes. Tapos sabi niya, mali nga yung grammar na sinabi, pero hindi ko na rin pinansin. Tapos binalik. Mga kababayan, flashback muna tayo dito sa panoorin natin yung si Palengkerang Claire, mga kababayan. Si Gutesa siguro alam ni Yusek kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Total kayo naman yata may kakilala dyan. Hindi, ikaw ang nasa gobyerno Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Hindi ko alam kung sino nag-present. Please do not accuse me. Hindi kami nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present dyan. Hindi. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo, ako kasama. Ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, never mind. Well, let's I respect this show. I do not want to go to the gutter. So don't start kasi. You're putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Bakit mo sa akin ipapaturo you can sa akin always na say malamang it alam in a ko? very nice way without insulting people. You don't have to start. Ganito po. Let's ask lang each one. Do we have any information from either end? Any information from either end? Nakita niyo lang mga kababayan, solid talaga si Auntie Claire, no? Solid yung pagiging palengkera niya. Hindi niya na ginalang yung guest sila dun sa studio na yun. Dapat nagpakita siya ng pagiging professional. Malacanang pala sa press speaker di ba? Ikaw yung spokesperson ng Pangulo. Dapat i-representa mo yung Pilipinas, yung image ng bansa, hindi yung image ng palengkera. Tignan mo, puro ka pagdedepensa kay BBM. Pero wala naman kaming narinig sa'yo na mga pinapabalita mo na mga proyekto, mga nagagawa ninyo.
mga nakukulong na mga kakaalyado ninyo. Ikang ko uli na, why don't you say it in a nice way? So you don't insult the public listening to you. Hindi ba pag spokes ka, malumanay ka? So, nag-communications 101 kayo, right then and there. Oo. Tapos sabi ko, paano maiintindihan ng taong bayan kung gigil ang spokes? Tama. So siguro she was offended by that. I wasn't planning to offend her. But did you make up after the interview? Oh, I reached out. Ako ang nag-offer ng hand. And yung tatlong host doon nakatingin. So she had to, offer at nagbeso-beso. So yung picture na linabas, talagang nakangiti naman kami. Sa akin naman, walang masama yun eh. Sa isang Opinion demokrasya, pag nagtapunan kayo ng mga posisyon, sa dulo, dapat iniiwan mo na yon. But in your assessment, she was not prepared to answer, especially about not only Gutesa, but the facts and figures about the Ghost Project. So I was so surprised. Diba, if you're the spokes or whatever her name is, I usually call her the official barker. Okay. Right? So, hindi mo maalala ang pangalan niya. Grabe ka hindi naman. Hindi talaga. Oo. Claire Castro. Kaya BFF ako ng BFF. In fact, during the interview, sinabi ko, yung BFF ko. Pareho pa naman kami nakapula. Kaya linoloko kami ng mga hosts. So, ang sabi ko sa kanya, hindi niya alam ang Ghost Projects. Ang punto ko doon, sa Ghost Projects, ghost nga di ba? May nagplano, may nag-alat, may binayaran. Pagpunta mo doon, wala. Ba't hindi makasuhan yung 482? I agree. Di ba? Yan mga kababayan, nakita nyo na yung kabastusan ni Claire Castro, kaya alam nyo na. Nakita mo yung mga pananalita niya, talaga na feeling na in good vibes, positive lagi. Kaya dala ng pressure po yun yung nakikita mo naman na kalmadong-kalmado lang. Maganda lang yung opening, ang ganda ng vibes, ang ganda ng ambience, parang chill-chill lang, parang usapan. Pero nakita mo naman yung pagtatalak-talak niya doon na nag-overreact na, naging OA na si Auntie Claire natin, mga kababayan. Unahin mo muna yon bago itong hahanap ka pa ng ebidensya, di ba? Ito ang paper trail nasa kanila. Ang money trail nasa kanila. Ang sagot sa akin, hindi daw niya alam ang datos, hindi daw niya alam na ako yung magiging kaharap niya, but isn't data, if you're the spokes, that's like back of your hand. Alam mo. Kasi anytime, somebody will ask you. Right. But she makes a distinction that she is not the spokesperson. Ayaw daw ni Presidente ng spokesperson. Ay, nakakahiya naman ko rin kung ang spokes mo ay ganun. Well, she calls herself the Presidential Information Officer or Communications Director. Diba? Pag information officer ka, data is like your lifeline. Ito ang nakakagulat sa akin. And the data is 482. Goes. These are confirmed by your researchers. No. And even by mainstream media. Okay. Out of the 8,000 flood control projects, 482 are ghost. Okay. 482. Pero pwede pang tumaas ang numero nun. Kasi hindi naman natin alam ilang 8,000 ba yan talaga. Okay. So diba? there should be at least 482 charges. Supposedly, di ba? It's commonsensical that if it's ghost, you readily file. Right. Okay. Headline. Senator Amy Marcos in the Iglesia ni Cristo protest rally. Ako, yung initial impression ko is, ang linis-linis na nung messaging. Ng lahat, placards, ka-Edwil, malinis, walang pangalan, walang pinabababa sa pwesto, transparency and accountability. How and why was Amy allowed to say all those things on stage? Siguro, una ko rin, ang kailangan nating tingnan, matagal ng debate internally kay Senator Amy, yung do I admit, ang tagal na niyan, from day one of this administration. Admit what? Admit that he is a user. Because she was a witness. Yes, she knew about it. Tapos, nung dumating yung eleksyon, dumating na naman. Hindi, admit mo na lang para hindi ka, to save yourself. Because it's a shared brand. It's the brand of Marcos is shared. So whatever sins of that brand becomes now
Her sins. a burden for the senator. At nakita naman natin, dumaus-us siya. Di ba? Nasa dulo siya nung 2025. And yet, nasa tingin ko masyadong masakit na sabihin niya publicly. And then when she came back from Geneva, recently, merong official trip doon yung Committee on Foreign Relations. Nakiusap siya kung pwede siyang tumayo sa stage. Hindi namin alam kung ano yung sasabihin niya. And yet, merong point na kailangan ko na bang sabihin? So what happened last night was essentially she was given a platform to finally admit. And she did that in a very courageous way. Kasi napakahirap. Pero in the same vein, if you read the speech, she was very careful of the culture of Filipinos, the family role. Kasi nakikita mo, she was referring to the president. Nung buhay ang ating ama, siya ang nag-aalaga sa atin. Ngayon bilang panganay, responsible ko kayo. And then she mentioned na pahinga na tayo, pahinga na tayo, uwi na tayo. So there was no call for resignation. It's just a plea from a sister who was involved in the 2022 elections, and then after winning, she's like frozen delight. So 3 taon na silang hindi nag-uusap, kahit gusto niyang tulungan ang kanyang kapatid, kahit hindi siya makapasok sa Malacanang. So I guess it is a realization na ang daming nangyayari. Sasalbahin ko ba ang bansa ko? O patuloy akong kikimkimin ko yung sikreto ng alam na pamilya? I guess mga kababayan, itong si PBBM, kaya hindi sila nag-uusap ni Ate Amy niya ng ilang years na I guess na siguro silang yung asawa ng ating Pangulo, mga kababayan, di umano sigurong may hidwaan. Hindi sila magkasundo ni Senator Amy. Kaya siguro itong si Lisa Marcos, sinasabihan niya itong presidente natin na wag mong kausapin yan, wag mong ano. As siyempre, asawa ni PBBM yung nagsabi, malay natin, Andres tong si PBBM, kaya wala na siyang magawa, di ba? Ganun naman yung mga Andres, mga kababayan, di ba? Sunod-sunuran na lang sa asawa. Wala siyang, hindi siya makapalag, hindi siya, siguro, kaya nagkakandaloko-loko yung gobyerno natin. Karoon ng mga corruption dahil dito kay Lisa Marcos, mga kababayan. Na kung saan ina-under niya yung asawa niya. Hindi siguro siya yung nagmamando dito sa asawa niya. Kaya ganun na lang lalong napariwara tong presidente natin. Sinasabayan pa nila ng mga polboron. Addictus na sila, mga kababayan. Yes, she decided na I do not want Marcos to be the reason, Marcos to be the reason for the fall of this country. So nagpaalam siya sa pamunuan ng iglesia? Nasasabihin niya lahat yon? Alam na, oo. Kasi nag-negotiate. Bibigyan ka ba namin ng panahon, magsalita? Saan ka ilalagay sa programa? Kaya makikita mo, after nung nagsalita, hindi na nila tinuloy yung 3rd day. Kasi ang sense ko, pag tinuloy yung 3rd day, hindi mo makokontrol yun na yung messaging. Di ba? Sabi mo nga, malinis, walang resignation, ang placard wala. Sa EDSA, yun nga ang sinasabi, general patronage sa Quirino, sa EDSA, dyan talaga, magbardagulan kayo. Yun yung clear delineation ng dalawang rallies. I see. Okay, so, kumbaga, it was not foreseen that the reaction would be that way to her pronouncements. That's why the 3rd day is not happening. Yes. So parang ayaw rin ng gulo ng Clearly, iglesia. di ba? Yung pamunuan, parang sinabi, sandali lang, anong reaction ng tao? Hindi mo naman, kahit sa survey, kahit sa social listening, hindi mo kaagad madidesisyonan yun eh. Pero nag-decide sila kasi bigat nung sinabi ni Senadora. At nakita naman natin, she had that pained look. Again, you go back to if you have a family member who used drugs, who promised, hindi, magbabago ako, who said, I will stop.
people can relate to what Senator Amy Marcos was saying. And people can also relate to the fact she mentioned about Ilocos Norte. At alam sa probinsya, alam ng probinsya. And if you look at the career of Senator Amy, she was following Bongbong Marcos every political stop. And she was cleaning. So when BBM became governor, after nun siya. When BBM became congressman, after nun siya. When BBM became senator, siya. So sabi ko nga sa kanya, ano ka ba talaga? Official na tagalinis? Di ba? May effort na gano'n. Ang sasabihin ng mga opposition to Amy is that she's the least credible because she's always known to be magkagalit sila ng kapatid niya at ng asawa, si First Lady. Tsaka parang matagal na niyang parang binabanggit-banggit yung tungkol sa paggamit ng drugs. So, what does she need to make whatever she wants to happen? Corroboration? Yes. Will she need evidence? Yes. I think there'd be, the corroboration should come because there are friends and you know, certain people with videos showing that, you know, the president actually was doing it. Yun nga mga kababayan, kung nababasa ko rin dito sa mga social media, yung ginawang pasabog ni Senator Amy na biglaan na ganun. Sinabi ng mga tao, yung mga comments sila, na ginawa lang daw ni Senator Amy yun para lang daw sa sarili niya. Parang political interest yung ginawa niya yun para lang dun sa sarili niya. Hindi niya muna inisip yung mga sinabi niya bago niya sinabi yun. Yung mga comments ng mga tao, guys. Kasi yun ang kasunod nun. Sa panahon kasi ngayon, ang daling magbanggit ng pangalan, right? And half of these guys are saying, what's the evidence? Where's the trail? Where's the video? Who saw me giving the money? Ganon lahat, di ba? So, palagay ko yun ang kasunod sa mga salita. Oo. At saka, Corina, it borders into that provision in the Constitution, Article 7, Section 11, on incapacity. Kasi, di ba may 4 grounds tayo for removing the president? Iba yon. Yung incapacity has to pass to Congress, where the Vice President becomes acting President, unlike removal from office. Okay. So yung incapacity has to be proven. Right. Because, well, kung 3 taon na silang hindi nagkikita, paano niya nakita? Baka 3 taon na rin clean ang Pangulo. You know what I mean? Hindi naman ganon. Hindi ganon eh. Kaya akala niya, and whenever she sees the brother, parang namamanas, ano nangyayari kay Ading? So, yung ganun, yung mga komentaryo niya, minsan pag nakita, bakit ganyan ang boses niya? Ba't nagdudugo ang ngipin? So, there were, and she knew it, but she was keeping quiet, but among a small circle of confidants, parati niyang sinasabi na, naku, gumagamit siguro ito. Well, a hair follicle test would disprove it, right? Di ba, ang tagal na niyan, but again, so ngayon, bumabalik. Oy, St. Luke, sandali. Totoo ba yung binigay yung hair follicle? Di ba, they were the ones who did that when he filed for presidency in 2022. So kung sana totoo yun, di maaga pa lang, di ba? So ang daming nagiging problema nitong statement ni Senator Marcos kasi even those who are part of the Duterte group were saying, alam mo pala, ba't kinonvince mo si Sara? I mean, these things will come up. So I guess when she did stand last night. Tsaka meron din guys dun sa sinabi din ni Tony Panelo, yung legal advisor ni Tatay Digong during his time. Nung inuli si Tatay Digong at dinala dun sa eroplano, wala daw man lang narinig dito kay Amy na nung nalaman niya yun na ikinulong na dinukot nga itong si Tatay Digong at dinala doon sa aeroplano, hindi niya man lang sinuportahan ito si Inday Sara, na hindi man niya man lang kinonfort tungkol dun sa pagkakahuli kay Tatay Digong. Hindi man lang nakitaan ng concern. Yun yung sinabi ni Attorney Sal Panelo. Yun dun sa latest na in-upload ko nun. Na sinabi lahat ni Senator Panelo yung about dito kay Senator Amy. I guess she was conscious of all these things. Oo nga. Well, saldi ko,
confession. Sabi nila AI, ano ba naman Hindi yun? naman, sobra naman. Kasi, di ba? Ako rin natatawa. Nakita mong kumukunot. Nakita. Palusot lang nila yan, nila Auntie Claire at nila Ombudsman Kengkoy Remulla. Mga Kengkoy yan, kung hindi Kengkoy yung mga yan guys, mga sinungaling, andun na lahat na lang ng delikadesa, alam nilang baluktutin. Akala kasi nila taong bayan, kaya nilang baluktutin. Kung nababaluktot nila yung gobyerno dito, hindi nila tayong kayang paikutin guys. Kasi tayo, may isip po tayo. Hindi katulad nila na gumawa sila ng mga kabalbalan na nagnakaw sila, nandarambong sila. Huling-huli na sila, hindi pa nila inaamin. Yung mga Kengkoy nga sila, mga paranoid. Masyado silang defensive. Panay ang kampi-kampi ni Auntie Claire kaya sa president natin. Puro depensa, yun ang ginagawa ni Auntie Claire. Wala kang makitang improvement na ano nangyayari sa bansa natin, yung ekonomiya natin, kumusta na? Wala. Bakit pag AI ba hindi kumukulot? Hindi, diretso yan. At saka parang, kasi may voice Ang AI mo, kukunin yung DNA ng voice. Okay. Tapos, ang hirap yung presentation kasi parang it would look, ikaw, alam mo ito, it was a long video, Right. splice. Ang akin lang, ang ayoko doon, wag mo namang gawing hulugan. Gawin mo Bakit? ng wakasan para alam natin para kung saan alam na, babagsak. suspense Diba? Bakit ba sa palagay mo naging 3 parts yon? Parang tinime dito sa mga rallies. Ah. Parang ganun ang tingin ko, ha? Tama. Kasi kung ibibigay mo yung buong storya mo, ang Bitin. taong bayan, kasi ang taong bayan alam na kung sino mastermind. Naghahanap lang ng preba. Di ba, parati sasabihin yan, kita mo, tama tayo. Oo, ganun yung mga utaw, in the words of someone, yung mga utaw, ganun. Alam na nila. Kaya, biro mo, in 5 minutes? After the showing of the video part 1, in 5 minutes, 5 million viewers. Yeah. May mga ugong-ugong na may lalabas daw na malaki. Before this, before Saldico came up. In fact, I sort of predicted in my head, it must be Saldico. Kung malaki ito. Doesn't that mean na matagal na rin siyang tinrabaho ng oposisyon, na abutan siya, kinumbinsi, may concession, anong kapalit ng kanyang pangungumpisal na ganyan? Ay, hindi ko alam kung naabutan siya ng oposisyon. Ang sense ko parang sarili niya kasi lumiliit na ng lumiliit yung kaya niyang galawan. Tama. Di ba makikita mo sa daming OFW dito sa mundo, ilang beses siyang nakuna ng litrato kung nasan siya. Ilang beses sinabi, ang flight niya, ganito. Maliit na yung mundo ni Saldico, mga kababayan, kaya nagladlad na rin siya. Kasi any moment, kung bigla siyang mahuli at pinauwi siya dito, nilaglag na siya ng mga kasamahan niyang mga mandarambong. So, yun na yung wala na siyang ibang choice, mga kababayan, na ilalaglag niya na rin yung mga nanlaglag sa kanya. Kasi anytime, pag uwi niya dito, hindi mo na alam. Sasabihin niya, babarilin ako. At least, sabi niya na yung gusto niya para malaman natin yung mga talagang, which is totoong alam na natin yung mga mastermind. Ito ang flight number, ito ang seating niya. Di ba? Amazing yung mga Filipino communities outside na talagang... So, ang sense ko, dahil may threat na sa buhay niya, 2 anak niya naiwan dito kasi walang passport, may threat sa mga buhay nila, ang mga ari-arian niya kinonfiscate. So, sa tingin ko, siya mismo nag-decide kung saan babagsak. Hindi natin alam. Kaya nga, ang parati kong sinasabi, buuin na yung kwento. Kasi yung parang susunod na kwento, tungkol sa mga congressman. Meron pa? Oo. May part 4? Oo. Sa mga congressman. Okay. Tapos, ang nagsabi sa akin ng isang politiko rin, tingnan mo yung video 1, naglabas siya doon ng 8 pages na proof ng insertion. Yun daw in connection with the Quadcom in the impeachment. So sabi ko sa mga staff ko, dalian yun pag-aralan talaga kung talagang totoo yan. Okay. Pero, okay, both the INC and the CBCP, as well as civil society, is commenting that, well, that's nothing until you say it here, right here That's in right. our country. That's right. What
do you think about that? I mean, he has to present evidence. That's right. And I guess if you're looking at probative value, there's none. But what really got me to listen to him was when he confirmed the allegations of Gutesa. Yeah. And he showed proof of the bags. Pero sana maganda kung binuksan, no, na may pera. And then when you look at the bags, it's sandwiched between two vehicles, two fast vehicles. And the talk in the industry, in political industry, was that those bags were placed in a Ferrari or something and used for delivery. So sa akin, kung ilalabas yung listahan ng mga congressman, documentary yun eh. Pero kailangan niyang bumalik. Totoo yun. Kasi Kasi ano kailangan ka yun, mag-swear. Unless pumunta siya sa embassy. Okay. At mag-oath siya na. So that's an option. Yes. He can go to the Philippine embassy, wherever he is. Yes, and make the oath. And so it could be an affidavit. Yes. Pwede yun? Oo. Okay. Oo. So tingin ko hindi na babalik. Pero hindi na siya kakasuhan. Well, depende siguro kung anong kasong malalagay sa kanya. Well, he was part of everything, right? Yes. Oo. Okay. So that's why naiisip ko, ano kaya ang concession nito? Kaya feeling ko naabutan siya ng oposisyon. Okay. So you also agree he has to come back? Noon pa, ang sabi ko, cancel the passport. Because that's the fastest way to get him require deported. A citizen. Yes. Right, okay. Itong mga binabanggit ngayon na kakasuhang mga senador, can you really imagine Chis Escudero behind bars or Villar or Joel? Alam mo ko rin, messaging na naman ang mali doon. Bakit? Kasi ang sabi, warrant of arrest. Abay, warrant of arrest ka agad. Sandali lang, di ba? Mag-file ka muna sa piskalya. May right naman yung mga tao to question, di ba? To look at the evidence, etc. Hindi naman sila tumatakbo. Di ba? Bakit warrant of arrest? Sabi ni Ombudsman, ang mga sumusunod na pangalan ay bibigyan ng warrant of arrest. Di ba? So talaga may chilling effect yun kung ikaw yung nasabi doon. But actually, there are steps that have to be hurdled. Di ba? Di natin talaga alam kung ano yung takbo ng utak ni Remulla, mga kababayan. No? Kengkoy talaga. But anong tingin mo? May makukulong talaga? Kailangan, di ba? Ikaw nakita mo naman sa Napoles. Meron naman, pamangilan-ngilan. Pero si Napoles, yung chief of staff ni Senator Revilla na namatay na in jail. So, I hope we are serious enough to get these people behind bars. But when you look at those names, there are certain names that are not included, which, as far as I'm concerned, should be in the list. Yes. And what about people who should not be included in the list, pero sinama? Dahil sa politika. Tingin mo, merong ganon? Diba, pag binilang mo lahat yan, lalo na sa Senado, parang ang tinitira, oposisyon. Senator Marcoleta nagsalita din nung isang araw. At pinaninindigan talaga niya na dapat maging state witness ang mga diskaya. Kasi sila yung may pinakamaraming exposure sa mga project at sila yung pinakamaraming mapapangalanan. Tingin mo dapat silang maging state witness? Oo naman. Kasi kung ang storyline sila ang pinakamalaki na nakuha, hindi ba dapat yun ang maging state witness? And I think they were willing to sing. But they wanted a witness protection. Right. So nung well, they keep saying you have to be the least guilty. Paano yun? Silang may alam kasi nga sila yung nakasalamuha. Pero sa tingin ko least guilty sila kasi nag-implement lang sila. Hindi naman sila nagsabi na amin ito. May nagsabi na ito ibigay mo kay Diskaya, ito ibigay mo sa diba? Ibigay mo kay number 2 kontratista, ito ibigay mo sa ganyan. Ito, i-park mo dyan sa distritong yan. Bahala na si congressman kung paano implement. Sabi ko nga, it's a syndicated governance. The worst. Because I've been, you know that, I work in the House, in the Senate. I've never seen such greed. Kasi dati noon, di ba ang pork barrel, isa lang ang amount, 70 million, pantay-pantay kayo. Kung masipag ka, may congressional insertion ka. Doon sa department na dinefend mo.
Ngayon, nagugulat ako sa amount. Impunity, Billion. that's the word. Oo, right? tama yan, Oo, Corina. yung Kasi parang, gagawin ko to, wala akong walang pakialam. pakialam, di ba? At parang naandun ka sa pedestal, ikaw masusunod. So pag bumaba ka doon sa, wala akong pakialam. Basta nagawa ko yan, kumita ako. Na parang namana yung kultura ng mga anak, no? Oo. Ng mga asawa. Di ba? Kamag-anak. Di ba? Na pinapakita pa. Lahat. You know, I always say, what good will it do them to show all of that? Di ba? It will never lead to anything good. And then when you go to Congress, these young guns, yung mga bata, freshmen, they're talking not about legislation. They're not talking about hot button issues. They're talking about the brand of their watches, the bags, the jewelries, the vehicles. Pag pumunta ka naman sa house, talagang parang may showroom ng the impunity. Tama, Oo. di ba? Yung car park. Oo, Tingnan mo diba? yung car park. Doon na, ngayon nakatago na lahat Oo, yun. wala na. Mga kwan na lang, Innova daw, at Oo. saka kung ano. But what do you think? I mean, they have been doing this for a very long time. Ngayon nga lang medyo mas garapal. Maybe they do it because they know there's no trail. And it will be very difficult to legally prove it. So dapat legislation. Hindi ba? Alam mo, ang paper trail nasa kanila eh. Oo. The small committee, there's a listahan. Yung listahan ng soft hard projects, noon pa yan, since the 8th Congress, may listahan. Pero yung listahan ngayon, parang ilan lang tao at saka may pinapaboran. Tapos doon sa BICAM, ang lalaki ng amount ng pinag-uusapan. But you have to prove na may kickback. Oo, O, paano? doon yun sa DPWH. Okay. Kaya kailangan mo ang mga district engineers. Kaya natatawa ako doon sa testimony ng Yusek Bernardo. Kinondemn from the secretary down to the janitor ng DPWH. Sabi ko, ang hirap naman, how do you solve that problem? Ako, ang suggestion ko, nung tinanong ako, sabi ko, get the Corps of Engineers ng AFP. Kasi ngayon, walang infrastructure. Habang may problema tayo sa TBWH, may pondo doon, pwede bang kunin nyo na lang ang Corps of Engineers ng AFP at sila ang mag-implement para umiikot ang ekonomiya dahil ngayon, napaka-stagnant natin. But the AFP continues to declare their allegiance and loyalty to the president. Yung sinasabi nila na revolutionary government, hindi ba from history, ang kailangan na ingredients dyan is the Catholic Church, maybe Iglesia, plus the military. Do you see it happening? Alam mo, Corina, we're seeing a different EDSA. Oo. It's not the EDSA 1, EDSA 2. Di ba, sa EDSA 1, may role talaga ang Secretary of National Defense and the AFP Chief of Staff. Ganon din sa EDSA 2. Ito ngayon, parang dahil hati-hati, napakahirap mong magkaroon ng national cohesion. Pinagdududahan ang bawat isa. So, ang sense ko, yung pag-declare ng pagkakahiwalay nung dalawa, Marcos and Duterte, actually created more problems in so far as what kind of change do you want? Kasi may nagsuggest nga niyang RevGov. Hindi naman pwede yung RevGov. May nagsasuggest ng junta. Wala naman tayong kasaysayan sa junta. Di ba? So there is the default is constitutional. Pero ang gusto, may porsyento na nagsasabi, oh, you resign. Both of you. Na si Chief Justice Gesmundo daw ang caretaker. Sabi ko, wala naman yan sa saligang batas. So extra-constitutional. Mahirap tayong mag-extra-constitutional kasi pwedeng magkaroon ng vacuum, tapos mag-grab ng power. Power grabbing. Oo, pag nag-grab ka ng power, sa tingin ko, hindi kaya ng bayan na tumindig uli. Okay. You're also still polling. How are the ratings of BBM and Sara? Well, si BBM is in the 20s, si Sara is in the 30s. Sa trust, mas mataas si BP kisa sa presidente. Si presidente is in the 19s and si Sara is in the upper 30s. Oo. So, pero kung titingnan mo, naka-recover sila pero bumababa. In fact, si Vice President was in the high 60s. Ngayon, nasa 30s na. Si President was in the high 40s. Ngayon, nasa 20s na. Okay. So palagay mo, malalagpasan ni
PBM ito? I mean, the big bomb has been exploded. Itong kay Saldico. Sa tingin ko, depende kung anong gagawin nila. Doon sa flood control projects, hindi lang naman kasi flood control, meron pang school buildings, meron pang farm to market road. Dami pa. Lahat, Oo. lahat ng ano yan, lahat ng department meron. Ay, kaya nga kung lilinisin Oo. mo, walang matitira sa birokrasya. Oo. But it's a start. It's a start, pero kailangan mapakita na sisipagan ko, may kalinga, may concern ako sa nakita mo yung body language ng mga tao pag siya'y pupunta siya sa Cebu. Mm. Anong Talagang, body language? Ay, ayaw ko mamay, nakaganyan, nakairap, di ba? So, dapat maging conscious yung kung sinong tutulong sa kanya na ayusin yung tiwala. Kasi yung tiwala ang nawawala. Even the economy, business confidence is gone. The risks are getting higher. So, pero kung may tiwala sa leader, madaling maayos eh. Is it true that foreign aid was retracted? Yes, in South Korea. Oh, from South Korea. Oo. Hindi na nila tinuloy. Oo, kasi dito sa balita. At saka nakita mo tayo sa ASEAN, halos walang pumapansin sa atin. Dati tayo ginagalang dahil one of the 5 founders ng ASEAN. So, nakakalungkot. Okay. So, we can expect more from Malutikia kasi yung ganitong klaseng mga away na she finds herself in, patok na yun yan. Ganon. Okay. Thank you very much for your time. Salamat, Oh, Corina. okay naman lahat. Ayan mga kababayan, pakinggan ninyo yung magandang usapan dito tungkol dito kaya dito sa gobyerno natin mga kababayan na napag-usapan itong si Senator Amy, itong si BBM mga kababayan. Napakaganda po ng usapan. Marami po tayong natutunan dito kay Professor Malu mga kababayan. Maraming salamat mga kababayan. Hanggang dito na lang ho tayo ulit. At kita-kits ulit tayo sa mga next na mga videos na yung mga kaganapan dito sa Pilipinas ay ating panonoorin. Huwag niyong kalimutan mga kababayan, i-share, like, subscribe para updated po tayo lagi sa mga videos. Maraming salamat po mga kababayan. News that matters and God bless.